Sulpicio Lines. Itinatag ang kumpanyang ito ni Don Sulpicio Go noong taong 1973 at naging isa sa mga major shipping line dito sa Pilipinas at kinikilala rin ngayon bilang isa sa mga pinakamalaking domestic shipping company dito pa rin sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na sa simpleng search lang sa internet kung ilang mga aksidente na ang kinasangkutan ng Sulpicio Lines sa karagatan sa mahigit 28 years na pamamahala nito ng mga sasakyang pandagat mula 1980 hanggang 2008 ay kaagad na magpapakita na umabot na sa 45 na mga aksidente ang kinasangkutan nila. Tama, at ilan nga sa mga tumatak sa kasaysayan ay ang paglubog ng MV Doña Paz noong taong 1987 na ikinasawi ng umabot sa 4,386 na mga katao. Para sa mga hindi nakakaalam at para sa mga hindi pa nakapanood tungkol sa video na ginawa ko tungkol doon, ang MV Doña Paz tragedy ay mas malala pa sa nangyaring paglubog ng Titanic noong taong 1912. Ito ay dahil sa mahigit 1,500 na mga katao lamang ang naitalang nasawi sa aksidenteng yon. Samantalang sabi ko nga kanina na ang paglubog ng MV Doña Paz ay umabot sa mahigit 4,300 na mga katawang binawian ng buhay. At makalipas lamang ang isang taon matapos ang matinding trahedya sa Doña Paz, taong 1988 naman nung lumubog ang MV Doña Marilyn na ikinasawi naman ng mahigit 250 na mga katao. Matapos naman ng isang dekada, taong 1998 noong lumubog naman ang MV Princess of the Orient sa Batangas na ikinasawi na naman ng umabot sa mahigit 150 na mga katao. At talagang yatang hinahabol sila ng kamalasan dahil pagkatapos lang na naman ng isang dekada, taong 2008 ay lumubog naman ang MV Princess of the Stars na siyang ang magiging sentro ng pag-uusapan natin ngayon. Pero ano nga ba talaga ang tunay na dahilan ng paglubog ng napakalaking barko na ito? Alam niyo na ba ito? Well, kung hindi pa ay halika na at balikan natin ang masalimuot na sinapit ng mga pasahero sa kamay ng mga babayang opisyal ng kumpanyang ito. Pero bago natin simulan ang lahat ng yan, ay kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din yung bell icon. Nang sa ganun ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't, simulan na natin. Ang MV Princess of the Stars ay may orihinal na pangalang MV Leilak at orihinal na ginawa noong 1984 ng heavy industry sa Japan na may pangalang Ishikawajima Harima at dinisenyo talaga bilang isang ferry vessel. Ito ay may bigat na 23,824 tons at noong mga panahong ito ay ito ang pinakamalaking ferry sa Japan na pagmamayari naman ng Nihon Kai Ferry. Sa laki ng nasabing barko ay kaya nitong kumarga ng mga malalaking truck at ito ay may total passenger capacity na 554 na mga katao. Pero matapos ang 6 na taon, sa kagustuhang mas dumami pa ang makarga nito at mas lalong maging maganda at modernisado, ay binago mismo ng Nihon Kai Ferry ang disenyo ng nasabing barko noong taong 1990 sa kauna-unahang pagkakataon. Nilagyan nila ito ng mga corridors at dinagdagan din nila ng 23 bago at first class na cabin at isang outdoor swimming pool sa may bandang likod at ang capacity nito ay tumaas din. Pero matapos ang 20 years na serbisyo nito sa Nihon Kai Ferry at sa Japan, taong 2004, nang mapagpasyahan nila na ibenta na ito at kagad namang kinuha ito ng Sulpicio Lines bilang kapalit ng dati nilang nasirang former flagship. At dito nga, pinalitan nila ito ng pangalan at ginawang MV Princess of the Stars. Sa pangalawang pagkakataon ay muli namang binago ang loob ng barko ng Sulpicio Lines. Dinagdagan nila ito ng lower passenger deck at naglagay ng cargo ramp. At ang resulta ng kanilang ginawa ay tumaas ang passenger capacity nito. Mula sa 554 na pasahero ay tumubli na ito o umabot na ito sa 1,992 na mga katao ang kaya nitong isakay. Iba pa dyan ang mga naglalakihang mga truck at mga mabibigat na bagay. Sa 4 na taon itong paglalayag sa karagatan ay wala namang naging problema. Maayos naman itong naidadaong ang mga pasahero at mga kargamento na dala nito. Subalit isang araw, umaga ng June 20, 2008, habang kasalukuyang naglalandfall ang bagyo na may international name na Typhoon Fengshen o ang bagyong Frank sa Samar Island, ay ang araw din kung saan binigyan ng permiso ng kinauukulan ang MV Princess of the Stars na umalis sa Port of Manila upang bumalik papuntang Cebu City sa paniniwala nga masyadong malaki ang barko para hindi kayanin ang alon ng dagat. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, habang binabaybay ng barko ang ruta papuntang Cebu City, ay biglang nag-iba ang direksyon ng bagyo at ito ay dumaan mismo sa Romblon kung saan
ito rin ang dadaanan ng barko. Kinabukasan at 12 PM ay nakapagpadala pa ng distress signal ang kapitan ng barko, subalit makaraan ng 30 minuto ay nawalan na ng signal ang kanilang radyo at hindi na makontak pa. Dahil yan ay kagad namang nagpadala ng speedboat ang Noy Mayor ng San Fernando sa Romblon na si Nanette Tansinko upang hanapin ang barko, at sa kasamaang palad ay kinumpirma nga nila na ang barko ay bahagya ng nakalubog at nabanggit din na mayroon daw itong malaking butas sa katawan mismo nito at may ilang mga bangkay na ang natagpuan sa malapit. Pero noong magtagal ay napag-alaman na ang nakitang butas sa may katawan ng barko ay isa palang bow thruster o yung kanyang maneuvering thruster. Ayon sa nakalap nilang report, mayroon daw sakay ang barko na umabot sa 747 na mga katao. 626 dito ay mga pasahero at ang 121 ay mga crew members. Subalit nang mag-anunsyo mismo ang Sulpicio Lines ay napag-alaman na umabot sa 866 na mga tao ang nasa barko. 755 dito ay mismong pasahero at ang 111 dito ay ang mga crew. Napag-alaman din na mayroon pang mga pasahero sa loob ang hindi nakasali sa pinal na listahan ng mga pasahero ng barko. Pero ayon sa pinakahuling report ay umabot sa 840 na wala ng buhay na katawan ang kanilang natagpuan at 56 lang dito ang kumpirmadong nakaligtas. Patunay lang na maraming ang nasa loob ng barko ang hindi kasali sa manifesto. Ayon naman sa kwento ng 4 na survivor ay hindi naman daw talaga lumubog ang barko dahil sa isang malfunction kagaya ng sa naunang report na mayroon daw butas ang barko, kundi dahil lang daw talaga ito sa mga malalaking alon at malalakas na hangin na nakasalubong nila sa mismong baybayin ng Romblon. Ayon sa kanilang kwento, mga 11:30 daw ng umaga ng June 21 ay sinabihan na sila ng kapitan ng barko na ihanda at isuot na ang kanilang life jackets. Pero makalipas lang ang 15 minuto ay kagad ding nag-utos ang kapitan na lisanin na nila ang barko dahil sa masama na ang lagay nito. Noong mga nasa alas 12 na daw ng tanghali ay tumagilid ng barko. Nasaksihan umano ng mga survivor kung paano magsigawan ang mga tao sa loob at kung paano maghingalo ang mga kasama nila sa paghingi ng saklolo. Ang iba ay tumalo na lang daw kahit na walang suot na life jacket, at ayon pa rin sa kwento ng 4 na survivor ay pati ang mga crew members na dapat ay tumutulong sa mga pasahero ay nagpapanik na din at hindi na rin nila alam ang kanilang ginagawa dahil sa takot. Maski ang mga rescue patrol boat na ipinadala naman ng Philippine Navy ay hindi na rin nagawang magligtas pa ng mga tao dahil sa malalaki at malalakas na alon, ulan at hangin na humahampas sa kanilang rescue boat. Ayon sa salaysay ng spokesman ng Philippine Navy ay matapos daw ang halos 24 oras ay meron daw isang rescue patrol boat ang sa wakas ay nakalapit sa kinaroroonan ng barko. Pero kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard spokesman na si Lieutenant Senior Grade Arman Balilo na wala na silang ni isang nakita pang survivor sa lugar. Pero ayon sa pinakahuling report na natanggap ng GMA News Team at ayon na rin sa Philippine Coast Guard ay umabot sa mahigit 800 ang bilang ng mga nakasakay sa barko noong ito'y lumubog. 67 ang kumpirmadong namatay, 747 ang patuloy pa rin nawawala at hinahanap at 32 lamang ang naiulat na nakaligtas. Sinisi naman ng mga kaanak ng biktima ang mismong kumpanya ng Sulpicio Lines at ng kapitan nito na si Captain Florencio Marimon sa nangyaring trahedya dahil sa isinawalang bahala daw ng kapitan ang sama ng panahon sa kanilang desisyong ipagpatuloy ang paglalayag ng barko. Subalit sinisi din ng mismong kumpanya ng Sulpicio ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o ang PAGASA dahil sa labis din daw nilang kapapayaan at walang katumpakan sa pagbabalita umano ng panahon. Subalit ang pinakamasaklap ay ibinasura pa ng Court of Appeal ang kasong kriminal na isinampa ng mga kaanak ng biktima sa Sulpicio Lines, pero dahil sa gustuhan din nilang makakuha ng hustisya ay idiniretso nila ito sa Supreme Court sa tulong na din ni Atty. Percy Da Acosta. At makalipas ang mahigit sa isang taon, noong June 25, 2009, sa utos ng Department of Justice, ang mga kasong reckless imprudence resulting in multiple homicides, damage to property and serious physical injury ay isinampa sa Manila RTC laban kay Edgar Go at Princess of the Stars Florencio Marimon na kasama sa mga pinaghahanap noong lumubog ang barko. At pagkatapos ng mahabang panahon, noong October 2015 ay inatasan ng Manila Regional Trial Court Branch 49 ang Sulpicio Lines na magbayad ng 241 milyon na halaga ng pinsala para sa mga biktima. At sa ngayon ay wala ng pampasahero pang barko ang Sulpicio Lines dahil tinanggalan na din sila ng karapatan ng Court of Appeal na mag-transport pa ng mga pasahero dahil sa dami ng aksidente na kinasangkutan ng kanilang kumpanya sa karagatan.
Kaya naman ang ginawa na lang ng Sulpicio Lines ay nagpalit na lang ito ng pangalan at ginawang Philippine Span-Asia Carrier Corporation noong December 2009 kung saan, sabi ko nga kanina, ay kinilala din sila sa isa sa mga pinakamalaking domestic shipping at container na kumpanya dito sa Pilipinas. Pero sana lang ay hindi na maulit pa yung mga ganitong klaseng aksidente, kundi kawawa na naman ang mga madadamay at saka baka ibasura na naman ng Court of Appeal ang mga kasong itutulog sa kanila. Pero sad to say na hindi na bago yung mga ganyang bagay. Tandaan na nasa Pilipinas tayo at well, bago pa humaba na naman ang usapang ito ay siguro ay dito ko natatapusin ang kwento. At gaya ng dati kong paalala, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay pinutin mo na yan para naman hindi mo mamiss ang mga susunod pang video na aking i-upload. At ayun na nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.